Mga kabayan, ito pala ang paggagamitan ng $500 million na binigay ng Amerika bilang tulong sa modernization ng Armed Forces of the Philippines. Isang napaka-importante na pasilidad dahil ito ang pinaka-foundation ng isang armed forces at para na rin mapalakas ang military power ng isang bansa. Pero bago natin ipagpatuloy, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Alam nyo naman na ang US ay nagbigay ng $500 million para sa modernization ng armed forces natin. Kaya lang hindi pala pwede ito gamitin or idagdag sa pagbili ng multi-role fighting aircraft, dahil may pinaglanan pala ito. Nakalaan pala ito para sa pagtatayo ng Command and Control Center ng armed forces natin. That the US government will give $500 million as foreign military financing for 2025. So, this is equivalent at current exchange rate to about 28 billion pesos. So, my question is, how will this be utilized by the NDNAFP? Will this FMF be used as additional funding for these Horizon 3 projects? No, Your Honor. It will be part of the bridging between Horizon 3 and our command and control capabilities and our interoperable capabilities. So the initial 500 will go to command and control. That is also part of the which program. will allow our commanders to effectively communicate with each other in a secure way, get information in a secure and hardened manner, and down to the command level, and interoperate in a secure level with our allies and partners, which is missing right now. Yes. That is also part of the modernization program of the AFP. Actually, Your Honor, it is a necessity. Yes, Because we necessity. cannot use commercial platforms for command and control. So we can also attribute that to the modernization program of the AFP. Yes, Your Honor, because without Yes. it, the modernization program will be without a foundation. Yes. So, on top of the 75 billion pesos that you will receive for the modernization program, this 28 billion pesos, equivalent of the 500 billion pesos, that would be about 103 billion pesos that would be available to upgrade the capabilities of AFP. Yes, next Your year. Honor, but I must clear that the 500 million will come in capabilities and not in Yes. cash. Not in cash. Ang Military Command and Control Center ay isang secure na kwarto or gusali na puno ng mga gamit ng isang hukbong sandatahan ng isang bansa. Tulad ng mga computer, communication facilities, world maps at lahat ng mga gamit pang militar. In short, ito ay isang war room. Dito ginagawa ang mga pagplano sa mga combat operation, surveillance monitoring, at iba pa. Dito rin nanggagaling ang pangkalahatan na utos ng isang mataas na pinuno. Kung ihambing sa US, ito ay isang katulad ng Pentagon. Kaya dapat secure ang lugar na ito dahil ito ang pinaka-sentro ng komunikasyon sa bawat branch ng militar, at dito rin nakalagay ang mga mahahalagang impormasyon or mga secret files. Ito mostly ang unang tina-target ng mga hackers ng kalaban para iparalisa ang komunikasyon at mga computers. Kaya ang mga computers dito ay may mga proteksyon sa mga hackers. Malaking tulong sa sandatahan natin pag magkaroon tayo nito dahil lalakas ang command and control capabilities natin, at madali nang makipagkomunikasyon sa bawat branches ng military at sa mga kaalyado nating mga bansa ng secure. Dati kasi copper wire pa ang ginagamit na linya sa mga komunikasyon, kaya madali ma-wiretap ang mga mahahalagang impormasyon or sekreto na lalaman ng kalaban. Ngayon puro fiber optic na ang gamit sa komunikasyon kaya secure na, hindi na ma-wiretap. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.